Isang umaga sa klase, may mahalagang anunsyo si Ginang Charmaine tungkol sa ipapasa nilang proyekto. Ngunit sa komunikasyon, may mga pagkakataon ang mensahe ay hindi buo o mali ang pagkakaintindi. Lalo na kung walang feedback o tugon mula sa tagapakinig. Ito ang tinatawag na linear model of communication ni Adler at Rodman. Class, makinig kayong lahat. Ngayong hapon, may ipapasa kayong proyekto. Ang pasahan neto ay sa Biyernes, alas 9 ng umaga. Sana mapasa niyo ito ng tama at kumpleto. Opo, Binibining Charmaine. Ako na pong bahalang magpasa ng mensahe sa kanila. Sa linear model, ang guro ang tagapagdala ng mensahe o sender. Samantalang si Binibining Micaela ang tagatanggap o receiver. Ngunit sa modelong ito, wala pang kasiguraduhan kung tama ang pagkakaintindi dahil one-way lamang ang daloy ng mensahe. Nang matapos ang klase, agad naman kinausap ni Micaela ang kanyang mga kaklase. Mga kamag-aral, sabi ni Binibining Charmaine, ipapasa raw ang proyekto sa Biyernes. Kailangan raw natin tapusin bago dumating ang araw na yon. Sa Biyernes pa pala, akala ko mas maaga. Sige, gagawin ko pa lang sa Webes. Ayos, may 2 araw pa tayo. Chill lang muna. At hindi alam ng mga estudyante na may oras na itinakda si Ginang Charmaine. Ngunit dahil walang feedback, hindi ito natanong ni Micaela o nakumpirma ng iba. Ang mensahe ay naipasa pero kulang. Teka, ilang araw na lang ba bago mag-Biyernes? Sapat na siguro kung matatapos natin sa hapon. At dumating nga ang araw ng Biyernes, alas 10 ng umaga. Masigla pa rin ang mga estudyante pero wala pa rin itong naipapasa. Biglang dumating si Ginang Charmaine, hawak ang listahan ng mga pangalan nila. Magandang umaga, class. Nasaan na yung mga proyekto? Hindi ba ang sabi ko, Biyernes, alas 9 ng umaga? Bakit wala akong natanggap? Ma'am, akala po namin basta Biyernes lang. Hindi po nabanggit ang oras. Oo nga, nahuli kami ma'am. Pasensya na po. Hindi po namin alam na kailangan palang maaga. Nagulat si Ginang Charmaine sa nangyari. Ngunit naipasa nga ang mensahe. Ngunit ito ay kulang at hindi malinaw. Isang malinaw na halimbawa ng linear model of communication. Kaya dapat mga estudyante, na kapag may ipinapaliwanag, malinaw at may tugon. Dahil kung walang feedback, mali ang inyong pagkakaintindi. Kaya pala minsan kahit narinig na, hindi pa rin pare-pareho ang pagkakaintindi. Tama, Binibini. Dapat pala nagtatanong po muna bago umalis. Pasensya na po, Binibini. Hindi ko naulit ng buo ang inyong sinabi. Ayos lang. Ngayon natutunan na natin na ang komunikasyon ay hindi lamang sa pagsasalita. Kailangan din natin ng pakikinig, pag-uunawa at pagtugon. At dito nga natatapos ang karanasan ng klase ni Ginang Charmaine. Mula rito, natutunan nila ang linear model of communication. Ay mahalaga upang maunawaan kung paano ang isang mensahe ay maaaring magbago kapag walang kasiguraduhan o feedback. Ngayon alam na namin, ma'am. Dapat palaging malinaw, may tanungan at may sagot. Tama yan. Sa ganitong paraan, mas nagiging maayos ang komunikasyon sa pagitan ng guro at mga estudyante. At mula sa araw na iyon, naging mas maingat na sila sa pakikinig at pagpapahayag ng mensahe. Hindi na sila basta nakikinig lang, natutunan nilang magtanong o magbigay ng tugon. Pwede na yun?